Morning, Yusek. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday and Sir Christian. Opo. Magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay. Ayan. Yusek, napapag-usapan namin ni Christian yung supply ng kuryente. Sabi nga po namin, tag-ulan na. So, kapag alam naman natin kapag tag-ulan, dapat ay matatag yung supply ng kuryente. Hindi ba? Ganun ba yung sitwasyon na dapat asahan ng ating mga kababayan, Yusek? Sa kasalukuyan po, patuloy po ang pag-aaral natin tungkol sa ating tinatawag na power outlook. Doon natin nakikita kung ano ang pwedeng mag-supply ng kuryente natin. Pero kasama na po yung ating paghahanda sa tag-ulan ay ang ating pong paghahanda rin sa pagpasok ng El Nino. Yes. So kahit po tag-ulan, meron pong El Nino. Alam naman po natin na ang mga karakteristik ng isang El Nino ay matagalang pagkatuyo ng ating kapaligiran. Yes. Kung kaya't mas inaasahan po natin na yung hindi po magandang komportableng posisyon natin dahil sa Ayun. temperatura, sabi nga ninyo, maalinsangan. So mas lumalaki po ang konsumo natin ng kuryente. At tinitingnan din po natin na pwedeng maging epekto nito sa ating mga planta ng kuryente, pati na po sa mga linya. Ibig sabihin, yung akala ko, Christian, Yusek, pag sinabing tag-ulan, nalimutan ko yung i-factor in yung El Nino. Oo, mainit, Yusek, tagtuyot. mainit, tagtuyot. Yun nga pala ang problema natin. So itong nararanasan natin, Yusek, na mga advisories ng National Grid Corporation Sa of the Philippines. Visayas, yellow grid. Na mga yellow grid alert na Yellow ganyan. alert pala. So talagang asahan pa rin pala natin yung mga ganyan mga advisory dahil nga sabi ninyo, na, mainit pa rin kahit tag-ulan. Tama po kayo, pero iba po ang sitwasyon natin sa Visayas kung ikukumpara natin sa Luzon at sa Mindanao. Sa Luzon po, may sapat po tayong supply ng kuryente. Ang pinaghahandaan po natin yan sa ngayon ay yung kondisyon ng ating mga linya ng kuryente. Both po Okay. dun sa transmission at pati po dun sa ating distribution. Pagdating po sa Visayas, meron po tayong kakulangan ng serbisyo ng kuryente dahil apat pa pong plantang malalaki ng kuryente ang hindi pa nakakabalik sa serbisyo. Opo, meron po tayong Terma Visayas Units 1 and 2. Nandyan po yung KSPC or yung tinatawag nating KEPCO power plant na meron pong 100 megawatts at meron po tayo sa Panay na Panay Energy Development Corporation na meron pong 150 megawatts sa planta na nakahinto pa. So, iba po ang pagtingin natin sa Visayas. Sa Visayas, kung ikukumpara natin sa Luzon at sa Mindanao. Yusek, dun sa Visayas, ano yung dahilan nung pagkaroon ng aberya doon sa ilang planta? Tsaka kailan inaasahan na may babalik sa normal yung supply ng kuryente dyan? Yung pong mga report sa atin at ating pong binabalido ay internal po sa mga planta ng kuryente yung pagkasira. Yung iba po doon dapat ay naka-schedule ng maintenance pero hindi na po umabot at kailangan habaan na yung kanilang pagre-repair. So, sa tinatansya po natin ay sa July 3 pa makakabalik serbisyo ang Panay Energy Development Corporation. Samantalang yung TBI Units 1 and 2 ay sa Agosto pa po. Actually, sa August 30 yung Unit 1 at August 22 yung Unit 2. So, yun po yung ating medyo may katagalan po. Kaya iba po ang paghahanda natin doon. At meron naman po tayong na-identify na short-term at mid-term solution dyan. Bakit ganun katagal kaya, Yusek, yung pagkukumpuni, kung ano man yung sira niyan, ganun ba katindi yung pinsala na tinamo nila, yung mga planta na yan? Tama po kayo, Miss Tuesday, yung, lalo na yung sa TBI. Kailangan po nilang tanggalin yung internal parts ng kanilang turbina at ipadala doon sa manufacturer para doon iayos at hihintayin pang makabalik yun bago po maibalik sa serbisyo. So talaga pong malakihang serbisyo. Pagdating naman po dun sa Panay Energy Development Corporation, ganun din po yung naging problema nila plus yung availability po ng kanilang consultant na siyang mismong gagawa at magkakabit ng partes na kinakailangan. Naku, komplikado pala yan. Matindi-tinding paggagawa. Hindi pa naka-factor in doon yung posibleng mga bagyo. Oo. Tama po kayo.
Sir Christian, yun naman po ang pinaghahandaan natin. So, kagaya po dito sa Luzon, atin pong, dahil wala pa pong nakakapasok na malaking ulan, hindi naman po bagyo, mababa pa rin po ang tubig ng ating mga dam. Kung kaya't hindi po natin inaasahan na ang mga planta ng kuryente natin na gumagamit ng tubig ay makakatulong. So, ang kailangan po nating iayos ay yung pong schedule ng mga preventive maintenance, aling mga planta ang hindi dapat mag-maintain, aling yung tuloy-tuloy lang ang serbisyo para mabigyan po yung sapat na supply. Pagdating po sa Mindanao, ganun din po. Talaga po ang problema natin sa Visayas, kakaiba. Kung kaya meron po tayong short-term solution na ina-identify. Meron po tayong pangangailangan na dapat po ay makakuha tayo ng pang-suportang teknolohiya para dun sa kakulangan ng supply. Anong suportang pang teknolohiya kaya ito, Yusek? Ang isa po natin tinitingnan ay yung battery energy storage system. Okay. Kung saan, kapag mababa po ang demand, pwede pong mag-charge yung ating mga battery. At pag tumaas naman po yung demand, then saka sila magpo-provide ng elektrisidad. Ayun. Nabanggit nyo yan mga teknolohiya na ganyan. Yusek, mainit na rin ang usapin ngayon sa nuclear energy. Buhayin daw ulit. Naalala ko, parang sinusulong na nga yan before pa. So, ano ba yung chances na mapagana na yung nuclear power plant natin dito sa Pilipinas? Meron tayo dyan sa Bataan na nag-iisa dito sa bansa. Ano po? Tuloy-tuloy po yung pag-aaral natin pagdating po sa mga nuclear technology at ang ating pong desisyon dyan ay tayo ay technology neutral. So, kagaya po ng nasabi nyo, yung Bataan Nuclear Power Plant po, pinag-aralan po yan ng iba't ibang kumpanya. Ang pinakahuli po ay yung Korean company. So, nasa kanila po para magpresenta base sa resulta ng kanilang feasibility study kung pwede bang i-rehabilitate at i-operate yan na hindi naman tataas ang presyo ng kuryente natin. Nandyan din po yung pag-ipag-ugnayan natin sa ibang mga bansa, sa US, sa Russia, para kung ano yung teknolohiya nila na pwedeng dalhin dito sa atin sa Pilipinas na pwede nilang gamitin. At meron naman po tayong mga lugar na ina-identify para po kung saan natin pwedeng itayo. So, tuloy-tuloy po ang ating pong mga ginagawa para po makapasok na ang nuclear technology sa Pilipinas. Parang napag-usapan yan kamakailan itong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Russian President Vladimir Putin. Handa raw po ang Russia na suportahan yung mga nuclear energy system na pagaganahin sa bansa kahit yung ang tawag nito, knowledge nila, technological knowledge nila o technical expertise, pwede raw nilang i-share sa atin. Tama po kayo. Ganun nga po ang mga offer sa atin ng iba't ibang bansa, particular na nga po yung sa Russia, meron po silang tinatawag na technology transfer. Ayun. Hindi lang po sila magbibigay ng teknolohiya, kung hindi handa po silang tumanggap ng mga Filipino expert, mag-train po sa Russia, or mga Russia naman po magbibigay tulong dito mismo sa atin. Ayun. Maganda yan. Kung, pagka halimbawa lang naman na napagana na natin yung nuclear power plant natin sa Bataan, mga gaano kalaki ba o ang porsyento ang maiaambag niya sa supply ng enerhiya natin? Depende po yan kung gaano kalaki ang pangangailangan natin kasi hindi naman tayo pwede magtayo ng planta na sobra sa pangangailangan natin at the time na itatayo kasi baka mangyari po dyan, maging mahal naman ang presyo ng kuryente natin. Pati yung hindi tumatakbo ay babayaran natin. So, kaya ang hinihintay po natin, hindi lang po yung technology, kung hindi, pati po yung feasibility study na gagawin nila kung saan haharap din po nila sa atin, ipipresent po sa atin kung magkano yung magiging resultang presyo ng kuryente. Pero yung sa realidad, pag ating pag-uusapan ito, mga gaano katagal yung aantayin natin para at least makasa totohanan itong mga ganitong plano? Sa programa po ng Department of Energy, isinama na po namin sa Philippine Energy Plan na sana po by 2032, meron na tayong at least 1,200 megawatts na nuclear energy. Yan po ang pinaghahandaan natin. Pero kailangan po namin ng tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kagaya po ng
yung alam niyo naman, kapapasa pa lang po ng batas creating the PhilAtM Mm-mm. na siya Yes. pong magre-regulate ng nuclear technology dito Mm. sa Pilipinas, including sa energy. Mm-mm. Nandiyan din po ang DOST para tulungan naman tayo pagbabalangkas, hindi lang po ng rules and regulation, kundi pati po yung mga safety measures na dapat gawin. At Okay. kami naman po sa Department of Energy ay patuloy po ang pagkoconduct po namin ng tinatawag na information education campaign. Mm-mm. Yun pong identification ng mga location, Mm-mm. yung pagtatayo po ng ano po yung plano na pagtatayo ng linya ng kuryente. Mm. At pinakamahalaga po sa amin ay yung pagkoconduct po ng public perception survey. Ayun. Yun, mahalaga yun. Ngayon 2026, on track naman tayo ngayon na USEC para dun sa plano natin by 2032. Yung pong paghahanda natin ayon po sa International Atomic Energy Commission Authority, tayo pinaghahanda kasi meron po silang tinatawag na 19 infrastructure requirements. Mhm. So yun po yung pinaghahanda natin. Isa-isa po doon sa 19 na pangangailangan na yun ay ginagawa natin. Ayun. Okay. Kahit pa paano, umuusad Oo, naman pala. may developments. Oo. Opo, ang hinihintay na lang po natin, yung pong final na implementing rules and regulation at regulatory framework na naaayon batas. po doon sa PhilAtM law. Ayun. Oo. Mamu, tsaka Yusek, bago tayo magpunta doon sa Mindanao, may nagpapatanong dito sa ating nanonood sa ating social media, si Charen Mogol. Yusek, tanong lang din po, paano kaya yung kuryente namin dito sa Oriental Mindoro? Halos araw-araw po yung rotational brownout, kahit daw madaling araw nagba-brownout. Nasa radar na po namin, no, yung nangyayari sa Mindoro. In fact, nakakatanggap po tayo ng almost hourly report sa sitwasyon sa Mindoro. Kung kaya't kami po ay nagbabalangkas na rin ng ano po yung short-term at mid-term namin na solution din. Po namin, meron po tayong programa na dyan para sa long-term. Meron pong aayusin na yung linya ng kuryente. Pero yung short-term po ay kailangang ayusin namin yung mga power supply agreements ng Oriental Mindoro Electric Cooperative at kung ano po ang performance ng mga kanilang kakontrata sa supply ng kuryente. Napansin po namin na meron pong mga tinatawag po natin na new power producers, yung mga planta ko ng kuryente na hindi po nagdi-deliver ng naaayon po doon sa kanilang agreement. So yun po yung ating pinag-aaralan sa ngayon para po mabigyan na ng solusyon ang nangyayari sa nga. Parang matagal ko na rin ito naririnig. at ilan pa pong mga isla kagaya po ng Palawan. Yes. Bakit nga ba nagkakaproblema sila, Yusek? Ano ang pangunahing rason nila? Sa aming pong pagtataya, ang nakikita po namin ay yung talagang compliance po ng ating mga generating companies na nagsusupply ng kuryente doon sa particular island. No? Pangalawa po, may nakikita rin po kaming kakulangan pagdating po sa electric cooperative para po makapag-conduct sila ng timely na competitive selection process. So may nakikita po tayong delay doon po sa kakontrata nila. Kung kailan po dapat i-deliver yung power plant or kung kailan dapat mag-operate yung power plant na dapat po ay akma sa pangangailangan ng isla. Alam naman po natin na kagaya po ng Mindoro, kung ano po yung plantang nandun sa Mindoro, yun lang po ang pwedeng patakbo dahil hindi Kaya pa po nga. nakakabit. Ang Kaya hirap ang naman. long-term solution po namin dyan ay maikabit na yung isla ng Mindoro sa Batangas. Ayun. Ayun. Para naman ay maibsan yung Ang hirap naman 2 ng to 3 sitwasyon times nila daw a dyan. day. Oo, ang hirap nagka-brown out. mahal pa daw ng kuryente. At mahal siyempre ang kuryente. Yusek, sa pangkabuuan po ba dito sa supply ng kuryente sa bansa, gaano pa ba kalaki o kalawak yung hindi pa napaparatingan ng elektrisidad o daloy ng kuryente? Ay, naku, maraming salamat po sa inyong katanungan, Miss Tuesday. Alam nyo, isa po yan sa pinakamalaking challenge sa Department of Energy at sa lahat ng stakeholders natin. Meron pa po tayong halos 2 milyong kabahayan na hindi pa po nabibigyan ng serbisyo ng kuryente. Tayo po ay below 95% pa pagdating po doon sa household electrification level. Tinatansya po natin na kung tayo po ay mabibigyan ng sapat na pondo, magkakaroon po tayo ng sapat na investment at pondo galing sa gobyerno para magbigay subsidiya, aabutin po
ang target po namin 2028. Kaya lang baka abutin pa po kami ng 2032. Naku, ang hirap. Matagal-tagal pa rin pala yan. Yusek, ano po, ano ba yung kailangan pa ninyo para talagang makapag-supply Tsaka ano kayo yung ng challenge? sapat na kuryente? Oo. Ang challenge po kasi natin dito sa pagbibigay ng serbisyo ng kuryente, ang natitira pong mga kabahayan natin ay yung nasa malalayong lugar. Yun. Hindi na po kayang abutin ng linya ng kuryente. Kung kaya't ang ating mga solusyon ay kagaya po ng tinatawag nating solar home system. Pero kailangan po yung ilalagay natin doon ay 24-hour service every day. Nandyan din po yung solusyon natin na tinatawag nating microgrid system. Sa halip po na pangmalakihang mga planta, nililikom po natin or iniipon natin yung ilang communities or barangay para meron pong mini grid na i-ooperate doon. May sarili silang planta, may sarili silang backup, at meron pong sariling distribution system. Pangalawa po, talagang kailangan natin ng malaking pondo ay yung pagsasaayos po at pag-upgrade ng ating linya ng distribution utilities. Kasi habang dumadami po ang customer, lumalaki dapat at ina-upgrade natin yung linya. Ang challenge po natin, ang kalakhan po ng wala pa mga kabahayan, wala pang kuryente, nasa Mindanao. So doon po, kung dito po sa Luzon, tayo nag-average na ng 96-98% sa household electrification level. Pagdating po sa Mindanao ay 86-88% pa lang. Sa Visayas, sa Yusek? Sa Visayas po, maganda po ang level natin ng halos 97-98% na po sa Visayas. Ganda yun sa Visayas. So, madugo pa to na bubunuin pala ng ating pamahalaan. Mahaba-haba pang trabaho. Oo, mahaba-haba pa at masalimuot. Iwan muna natin yan, Mindanao. Yusek. Buta tayo sa Mindanao saglit. Yung mga nalindol ba dyan sa bahagi ng Mindanao, naibalik na po ba yung normal na daloy ng kuryente nila? Sa ngayon po, nakabalik na po ang ating serbisyo. Wala na po tayong naiwan ng mga lugar. Maliban na lang po dun sa ang naapektahan po yung mismong mga kabahayan at mga business centers. So, kailangan po muna i-repair yung mga bahay or yung mga building bago po mabigyan ng serbisyo ng kuryente. So 100% na ba, Yusek? Halos 100% na po tayo. Mangilan-ngilan na lang po talaga. Yung mga hindi na lang natin talaga maabot. No? Ang report po sa atin, totally yung pong pwedeng bigyan ng serbisyo ng kuryente, nabigyan na po ng serbisyo ng kuryente. May datos ba, Yusek, kung ilang household o establishments yung naapektuhan ng kuryente dahil sa lindol? Yun pong unang datos na natanggap po natin ay humigit po sa 1 milyong mga customer na naapektuhan. Marami-rami din pala ito, Opo. Yusek, dahil ganyan nga yung sitwasyon nila doon ngayon, yung mga naapektuhan, yung iba nga nagiba yung bahay, yung building nila nagiba. May alok bang programa kaya ang Department of Energy o kaya ay utos kayo sa mga electric cooperative na magbigay muna ng moratorium ba sa pagbabayad ng mga bills nila habang sisika pa silang makabangon? Ito naman po ay isa pong regulation na ini-issue ng ating Energy Regulatory Commission. So, kung kakayanin po ng mga electric cooperatives natin, pwede po kagad sila ng deferred payment or yung staggered payment. Pwede po. I-apply lang po nila sa ERC at may papabiyagan naman po sila. Hindi naman sa kanila, Yusek, sisingilin yung mga nasirang infrastruktura ng mga kuryente dyan sa Mindanao. Parang i-charge, parang ganon. Ay, hindi po. Sa mga electric cooperative po ay meron tayo talagang mga sa ganyang mga kalamidad po, i-apply lang po ng electric cooperative doon sa tinatawag nating resiliency fund po. Entitled po sila At doon. least. Kung kahit yung pagre-repair ay pwedeng pondohan ng ating mga emergency fund. Ayun. So, yun lang muna sa ngayon, Yusek. At least medyo Mahaba-haba. naliwanagan tayo dun sa ilang mga issue. Salamat po sa oras nyo, Yusek. At pasensya na kayo sa pag-aabala namin. Alam namin may lakad kayo ngayon. Linggon-linggo. Salamat po, Yusek. Maraming salamat din po, Sir Christian, Ma'am Tuesday, at mabuhay po kayo. Thank you so much. Mga kapuso, nakausap po natin si Yusek Mario Marasigan ng Department of Energy. Ayan ang kuryente. Hilingan, walang pinoprotektahan.